Dito nga mga boss ay nagsimula na kami magsalansan ng isda dito sa malaking cooler ay kung saan ay dito ho namin ipapatas at lalagyan ho namin ng yelo kung saan ay dito ho ay para hindi sumingaw ho ang isda. Unang araw ho namin dito sa aming paglaot, kaya ho naman ay hindi pa kami uwi dahil ho sa mahal ng gasto sa diesel. Ayan po, tinutulungan ni Kap magpatas kung paano. At napakahirap magpatas ho nito. Ito nyo, mga yan ang huli ho namin. Ang huli ho namin dyan na ho'y nasa, yung kaunti lang. Pero puno ho yung cooler na yan. So dyan ho ay talagang inaayos ho ng patas. Halos dalawang salansan bago lagyan ng yelo. Pero yung ilalim mo niyan, puro yelo na. Kaya ho, pipilitin ho maisalpak ho lahat dyan para, tanyo ho, yung lagay ho ni Kap ho. Talaga ho, pinapakaayos niya ng lagay. Oops! Ayusin ang salansan. Para pagmamahalangan yan. Ang pagsasalansan. Tapos ang gagawin ho dyan, dudurugan ho ng ilaw. Sa pagkasalansan ho na yan. Kailangan ho laging talaga ho madaming lagay siyang yelo para hindi ho lumambot ang isda. Sa pangyayari ho rin ay napakaganda ho ng isda na yan. At yan ho ay yan ho gamit ay martilyo. So ibabasagan ng yelo kung saan ay napakaganda ho ng isda na yan. Yan ho ginagawa ho, ginagarote para ho yung kanyang yelo ay maging pino at sumaksok ho doon sa mga ilalim-lalim niya. Yung pagkayelo ho na yan ay yan ho ay sa amin ho ay 5 piso ang isa. Yan ho ang aking yung nagpupukpok naman ho si Marjon ho yan. Yung malakas ho ng Bansud, Oriental Mindoro. Ayan, taga Oriental Mindoro kami, sa hindi ho nakakaalam pa ho ng aming location, Oriental Mindoro ho. Pero naghuhulog kami ay sa parte ng Sibali at Tromblon. Ayan ho, dun ho kadalasan ho ang pwesto ng mga gulyasan. So dun ho ay wala ho rin masyadong buya doon sa area na yun. Kasi pag ho dito sa may area ho namin ay talagang hindi ho kami pwedeng basta-basta maglagay ho ng magtaan ng ganyang pangtaan ng tibog dahil ho sa dami hong buya. Pag sumabit ho ang isang palakaya namin sa isang buya ay ho talagay hindi ho pwede dahil ho ito ay pag sumabit sa sa kanyang lubid ay pag ito hindi nyo naagapan ay kaagara ho ito'y lulubog. Napakahirap po dahil luminsan ho ay napalaban na rin ho kami dun sa kay bayaw na tibog. Sumabit sa buya ay nakaw, wala ho nangyari. Pero nangyari pala ho ay nakuha din namin lambat. Kaya lang ho buong maghapon ho, ubos ho ang oras namin sa buong maghapon. Sa pagbatak pa lang ho ng lambat na talagang nako ay tirik ko pa ilalim. Napakahirap pag ganitong ganong sitwasyon. Talagang kailangan ay tulong-tulong. Bakulong na ho dinala namin noon nung sumabit ho na yon doon sa area ho na yon. Ngayon ho ay yan ho, tamang re-ice na sa dami ng yelong na ilagay na, pero kulang pa rin ho yan. Tuloy pa rin ho yan dahil kailangan ho dyan ang pag-re-ice ho ay nako, yung ibang mga sanay dyan mag-re-ice sa makikita yung video na ito kung saan ho ay kulang pa rin ho pagkahilo niyan, pero napakaganda ho pa rin ang isda ho niyan. Dito nga ho ay talagang sinisinsin ho ni Kap kung yung paglalagay ng ng yelo. Yan talaga namang matibay talaga si Kuya Marjon dahil hindi ho siya inaabot ng lamig. Ang oras ho dyan ay mga oras ho dyan baga tapos ho namin ay mga 3 o'clock in the morning. So sa hindi ko nakakalam ng ng tibog, nagsisimula ho kami maglaot ay alas 12 o alas 11 ng tanghali. Tapos diretso kayo palaot. Halos ang dating ho namin dun ho sa laot ay halos tutukan ng alas 5 ng hapon. O minsan alas 4, wala, mahigit na alas 4.
So yun ho, ay pagkarating namin ho doon, ay pumuporma ho kami. Sabay ho, laglag ho ng lambat dahil ho, pag minsang marami hong bangka na panahon ng tagtibog, eh talaga naman ho wala kayong mataanan doon sa laot na yon dahil sa sobrang kapal ng bangka. Ngayon ho, ngayong season na ito, eh wala na masyadong nagtataan ng tibog dahil May na. So aabutin na ho ng habagat. So pag ginabot na ng habagat, wala na masyado hong gulyasan yan. Pero ang kasagsagan ho niyan ay sabuyan naman. So mga kaibigan, at maraming salamat sa suporta mo at sa panonood mo lagi. So panoodin mo lang lagi yung video natin, paki-like and share ng video na to dahil ang video na to magpapakita sa iyo ng aming buhay dito sa Oriental Mindoro, Bansud. Kaya patuloy nating panoodin at subaybayan ang aming mga ginagawa. So unang-una sa lahat, salamat sa Panginoon kasi binigyan tayo ng matibay na buhay, kalakasan ng katawan, lagi tayong healthy, lagi tayong ligtas. So doon tayo nagpapasalamat na agad sa Panginoon. At maraming salamat sa iyo kaibigan, nakakatulong ka sa community namin. Yan, patuloy mo lang i-share at subaybayan. So dyan ho ay pinapag-isipan pa kung paano ba sa lansano. Yan ho ang aming tanigi. So yung tanigi na napakasarap niyan, napakamahal din ang kilo. Ayan. So yung isda ho na yan ay nalalaki ng pagkagulyasan. Yan lang ho. Tapos yan namin na kayanan na hulihin sa ano lang siya, 34 piraso. Pero hindi pwede siyang iuwi dahil mahal ang diesel. So yung video na ito ay kasagsaga ng 140 sa litro ng diesel. Kasama po ako din eh. At ako hindi muna nagpaiwan. At ako may pupuntahan. Ayan. So ito ay unang paglalayag namin at unang pagtatambay sa laot. Sabi nga hindi kami uuwi ng kakaunti ang isda. Kailangang maramihan dahil ay sa mahal ng konsumo. So ayan patuloy lang tayo lumaban sa buhay, huwag tayo susuko at talaga naman wala tayong magagawa kung tayo susuko. Lahat ng mga pangarap natin ay maglalaho, kaya kahit na gawa natin ng paraan upang tayo ay makakain ng 3 beses maghapon. Lumaban tayo ng patas, huwag tayong magnanakaw, huwag tayong mga api ng kapwa. Magtiis ka lang kung may narating sa iyo ngayon na mga pagsubok sa buhay. Kayang-kaya natin yan na talunin. At huwag kang susuko, talagang bibigyan ng Panginoon kung ano nakalinya sa atin. Pero samahan natin ang sipag. Malay mo, ngayong araw na to swertihin ka. Ayan. So ako nag-aabang lang din ng swerte, pero sinasamahan ko ng sipag. So yun, at maraming salamat sa kaibigan. Dahil talagang ako'y binabantayan mo kung anong yan tingnan naman manipis pa ho yan kung tutuusin. Yan may tira naman ako